Yan, siguro ngayon ka lang makakita ng ganyang style ng pagluluto. Dahil ako lang naman talaga gumagawa ng ganyan dito sa Pilipinas. Nag-iisa na. Unique na pagluluto. Magaling yung nag-isip niyan eh. Sino ba yun? Wala nakakaisip niyan. Napakalaki! Kakasya kaya sa ating oven? Grabe oven natin, Nicolo. Solid to. Kakasya ba? Kasya yan. Yan yung pagkakataon namin para may isa lang siya. Napakalaki. Hindi kayang kahit ganyan lang siguro, para yung lasa sa bandang likuran, umano din. Ganyan, mag-oven. Grabe, oh. Yan nga, tol. Ayan na, umuusok na. Solid to. Solid talaga yan. I-check ko lang, dali. Walang parte na nakalabas. Maganda. Bakit mas pinili namin yung nakahiga siya? Para may lasa yung gilid kahit yung doon sa kabila wala. Kasi yung kabila, yun yung mga magiging pang luto, pang sabaw, pang sigang. Pero yung ilalim, yun yung mga pangkain na. Ika nga. Kasi nandun yung lasa. Oh, pampapakin na. Pampapakin. Alam mo. Alam mo. Kasi kung padapa, walang lasa yung likuran. Oo. Di ba? Okay na yung ganyan. Saka ang ganda naman oh. Perfect lang pala, sakto lang. Sakto napakalaki. Yan ay 71 kilos po. Ngayon, tatakpan na natin at ang gagamitin natin patakip, hollow block. Sige tol, kamada nyo ni hollow block. Tulong-tulong na lang. Tapos, ang tatapal natin dyan putik. Habang hindi pa nagbabaga, tatakpan muna namin paunti-unti. Yan may apoy na sa ilalim, may baga na. Kaya umuusok ng ganyan, magtutuloy-tuloy yan. Habang lumalakas ang usok. Tapos meron kaming putik dito na gagamitin. Ayun. Ulang pa ata yun. Malati ba pa rin? Parang tinapa, no? Napakaganda. Ganda magiging. Flavor. Pero maganda magiging luto niya. Nakaayos ba maigin dito? Hindi ba labas yung yung dito? Doon sa may dulo pa. Nakagitna. Yan, siguro ngayon ka lang makakita ng ganyang style ng pagluluto. Dahil ako lang naman talaga gumagawa ng ganyan dito sa Pilipinas. Nag-iisa na. Unique na pagluluto. Okay naman, katulad ng tupa, di ba? Ang ganda ng luto. Ang sarap, di ba? Grabe. Di ba? Survival lang tawag dyan. Gumamit lang tayo ng hollow block, pero kung ikaw ay nasa gubat, purong putik pataas. Kahit ano pwede mo lutuin. Pwede ka magluto ng kahit anong klaseng karne, kahit baka pa siya, kahit ano. Kumbaga, ito, mas malaki kasi, baboy. Kasi pag nasa gubat ka, kadalasan, ang lulutuin mo lang dyan, yung mga maliliit na karne lang. Isda, gusto mag-steam sa lupa, pwede yun. Bali pinakita ko lang yung pamamaraan ng pagluluto sa lupa. Nung araw po, sa mga kauna-unahang mga ninuno natin, sa lupa sila nagluluto. Singawan sa ilalim, yan. Masyadong malaki, no? Yan. Sana maging success. Hindi ba lalagyan ng putik na? Pinamada niya muna mabuti. Di ba? Napakalupit. Tapos sa ibaba, lalagyan na lang ng lupa para hindi masyadong yung putik na lalagay. Galing nga. Tado talaga ako eh. Dami na naman gigigil na ito.
Ayaw na ng yero. Hindi na pwede meron. Makaranda ito din. Oven yan. Hindi na pang... Sarap niya. Pinapain. Pinapaan bagsak ng ano. Luto natin. Sarap yan, Brad. Walang ibang nakakaisip niyan, kundi ako lang. Gifted ako eh. Gifted. Diba? Nagko-construct ng ano. Parang bahay na tayo. Makarate. Dapat meron kayong ano, ang tawag doon? Itakay. Saka hindi Maya magbabaga na yun. yung pinag-ano natin dito. Hindi bakal yun. Bingkal. Eh, nung araw, kulungan ng mga ano, alagang hayop, eh, ginagamit eh, mga kawayan lang. Maganda niya, pumasok sa lupin. Aray mo pagkagano. Aray mo talaga. Binoon mo ba? Kumigewang na, Brad. ah. Dati buo na yun ay. Dito ako. Kali. Oo, bra kaya yan. Hindi yan. Ikaw ang bugaw. Ikaw ang doon. Dapat hindi nyo na biniyak eh. Nagtipid pa kayo eh. Lahat buo. Kuha pa kayo mga buo. Buo na bikal. Buo. Dami naman bikal dito. Para may tibay siya. Ba't kasi hap-hap? Patitira. Nasa bundok mo. Patitira pa ng bigal. Tapos yan, yung mga singit. Yan, putik. Yung Diba? nadali. Oh. Magaling yung nag-isip niyan eh. Sino ba yun? Wala nakakaisip niyan.